Magandang araw sa lahat ng mga solid HTV positive listeners. It's me again, Loki, magbabalik upang magbahagi ng kwentong paranormal na galing sa mga karanasan ko dito sa Australia. Ang kwento ko po ngayon ay experience ko mula sa bahay na tinitirhan ng pinsan ng misis ko na si Jomar dito rin sa Australia. Si Jomar ay sunod na dumating dito sa Australia around month of February. 1 month after ni Mrs. dumating dito ng January at 1 buwan before kami dumating ng anak ko ng March. Sisimulan ko ang kwentong ito mula sa aking experience mula nang bumisita ako sa bahay na tinitirhan ni Jomar. June 2023. Noong una kaming nakarating sa bahay ng pinsan ni Mrs. dahil sa may sasakyan na kami nung panahon na iyon at hinatid namin si Jomar pagkatapos ng aming pamamasyal kasama ang isa pang pinsan nila Jomar at Mrs. na si Jason. Kasama namin sa pamamasyal ang pamilya ni Jason, 3 nitong anak, asawa at kapatid ng kanyang asawa. Gabi na kami nakabalik sa aming lugar galing ng Central Business District dito sa Melbourne. Namasyal lang kami doon para ma-explore yung city since baguhan pa lang kami dito noon at si Jason ang nagsilbi naming tour guide dahil mahigit 10 taon na silang naninirahan at citizen na rin sila dito sa lugar. So nung nakabalik na kami, una na naming hinatid si Jomar sa tinutuluyan niyang bahay kung saan din nakitira ang mga kasamahan niya sa trabaho. Niyaya kami ni Jomar na pumasok sa loob para daw makita din daw namin ang tinitirhan nila at makapag-CR din si Mrs. dahil talagang ihing-ihi na ito kanina pa sa biyahe. Pagkababa ko pa lang ng sasakyan, as in automatic Sir Red, may nakita akong isang babae sa may bintana ng isa sa mga kwarto sa taas ng kanilang bahay at nakasilip sa amin sa baba. Yun bang parang kinikilatis kung sino yung mga dumating? Ang nakita ko po na babae ay may buhok na nakatali sa likod at nakasuot ng isang makaluma na 90s. Hindi ko mawari yung edad kasi po gabi na nung dumating kami sa kanilang bahay at madilim din yung kwarto kung saan nakadungaw ang babae. Pero nakatitiyak po talaga ako na maganda ang hubog ng katawan nito at ang buhok niya talaga ay nakatali. Kahit may kadiliman, para talagang solido yung katawan niya kaya hindi po katulad ng ilang mga ghost na akin na pong unang nakikita na napaka-transparent. Ang bahay na tinitirhan ni Jomar at ng kanya mga katrabaho pala ay isang 2-story house na may 4 na kwarto. 3 sa itaas at 1 ang nasa baba. 2 banyo ang meron yun, 1 sa taas at 1 rin sa baba. Kusina, living room din sa baba at may garage na may pintuan na konektado sa isang pinto sa may kusina. So nung nakapasok na kami sa loob, medyo mabigat ang aking pakiramdam na para bang may nakadagan o nakapasan sa aking likuran. Dahil din dun, hindi na ako tuluyang pumasok at nag-alibay na lang ako na maghihintay sa labas ng bahay at dun ko nahihintayin si Mrs. matapos siyang magbanyo. So habang nagbe-vape ako sa labas, may narinig din akong sutsut. Hinayaan ko lang nung una kasi ang nasa isip ko ay baka ibon ito or yung sprinkler ng garden nila. Nang may sumutsut muli na wari bang tinatawag ang aking atensyon, doon ko na sinundan kung saan nanggagaling yung tunog. Nung natingala ko na nga po muli yung bintana doon sa taas ng bahay, muli ay nakita ko ang magandang babae na nakadungaw doon. Pero by this time Sir Red ay nasa ibang kwarto naman na ito at doon ko medyo naaninagan ang kanyang muka. Magandang dalaga, blonde ang kanyang mahahabang buhok
Manipis ang kanyang labi at maganda talaga ang hubog ng kanyang katawan. May kalakihan din ang kanyang dibdib at ang kanyang ganda ay maihahalin tulad kay Vanessa Kirby o hindi kaya ay kay Lady Gaga na naka-light makeup. Nang makita ko yung babae, aminado ako na para talaga akong na-hypnotize at hindi ko namalayan na tinatawag na pala ako ng isa sa mga kasamahan ni Jomar sa bahay at kinukumusta. Napabalik na lang ang aking ulirat nang tinapik niya ako para kausapin. So matapos ang aming usapan, lumabas na si Mrs. at ang aking anak mula sa bahay kasama ang asawa at mga anak din ni Jason. Nagpaalam na kami sa kanila at sumakay sa aming kanya-kanyang sasakyan para magsiuwian na sa kani-kanilang bahay. Nang makarating na kami sa aming bahay, nag-text si Jomar kung nakarating na kami ng safe sa amin dahil nung nakaalis na kami ay bigla daw umulan doon sa kanilang lugar. Tugon naman namin ni Mrs. ay oo at safe naman kami nakauwi. Buti na lang at hindi madulas ang daan. So nung gabi ding iyon, nakatulog na rin kami agad gawa na rin ng pagod sa aming pamamasyal. Dito nag-start ang isa pa palang episode ng kahihilakbutan kong karanasan. Napanaginipan ko yung babae na nakita ko sa bahay nila Jomar. Sa panaginip ko ay nasa loob ako ng isang kwarto kasama yung nasabing babae na nakatayo sa aking harapan at nakasuot ng see-through na nighties at tila ba inaakit ako sa kanyang ganda at alindog. So habang papalapit na siya sa akin, unti-unti niyang tinatanggal ang tali ng kanyang buhok at hinuhubad ang manipis niyang suot na pantulog. Lumantad sa aking harapan ang kanyang magandang hubog ng katawan at dito'y napagmasdan ko ang mga mapupungay niyang mga mata. Hinalikan po ako ng babaeng ito sa aking labi at nahiga kami sa kama habang siya ay nakapatong sa akin nang wala ng saplot at sinasakyan ako habang ginigilingan. Hinalikan niya ako muli sa aking mga labi, pababa sa aking leeg, dibdib, pusod hanggang sa alam niyo na. Hinayaan ko lang po ang babaeng iyon na gawin ang kanyang gustong gawin sa aking katawan hanggang sa kanya na nga pong ginawa ang dapat na gawin. Sarap na sarap ako sa kanyang ginagawa at napapikit ang aking mga mata dahil doon. Nang bigla na lamang po akong napaigtad dahil sa sakit ng aking kasalanan. Kinagat po ng babaeng iyon ang aking junior. At nang maimulat ko na po ang aking mga mata, doon na ako kinilabutan dahil ang maamo at nakakabighaning mukha ng babae ay napalitan po ng isang nakakatakot na mukha. Naging agnas ang kanyang katawan. Nakalawit ang kanyang balat sa pisngi at makikita mo talaga ang bungo sa loob. Ang kanyang hubad na katawan ay kakaunti na lamang ang laman na nakadikit at makikita mo rin ang mga buto sa loob. Kinumbabawan ako ulit ng babae pero sa pagkakataon na ito, sinakal na po niya ako ng pagkahigpit-higpit. Buti na lang at nagising ako dahil narinig daw ako ni Mrs. na umuungol. Kaya agad po niya akong niyugyog hanggang sa nagising ako at nakabangon. Ayon pa kay Mrs., nang marinig daw niya akong umuungol, niyugyog na daw niya ako. Subalit nung ayaw ko raw tumigil ay saka na daw siya bumangon. At doon nga nakita niya ang aking mga mata na nakadilat pero puro puti na daw ang makikita. Kinuha agad ni Mrs. ang maliit na Biblia saka itinapat daw niya sa aking dibdib hanggang sa bumalik na ang mga itim ng aking mga nakadilat na mata at tuluyan na nga daw po akong nakabalik sa aking sarili. Pinainom ako ng tubig ni Mrs. at doon na siya nagkuwento sa akin. Nang gabing iyon, hindi rin pala masyadong nakatulog si Mrs. dahil sa ginaw ng kwarto namin.
Buwan po ng Hunyo iyon at winter season dito. At hindi pa nga daw po naka-adjust sa klima ng lugar si Mrs. At that time, naka-on yung room heater namin na nasa around 19 degrees na daw ang temperatura ng room. Patulog na daw sana si Mrs. nang bigla daw pong lumamig masyado ang kwarto namin kung kaya't nagbalot na lamang daw po siya ng makapal na kumot. Labis na nagtaka si Mrs. lalo nang narinig na daw po niya akong umuungol na parang isang pusang nakikipaglandian. Hanggang sa napansin din niya ang tila pag-iiba ng timpla nung ungol kong iyon. Mas lalo siyang nilukob ng hilakbot, lalo at nang mas lumamig daw ang kwarto kahit naka-heater na kami. Nang nagising na daw ako, bigla din daw bumalik ang temperatura ng aming kwarto. So tinanong ako ni Mrs. kung ano ang nangyari sa akin at bakit ganun daw ang ungol ko. Bakit napakalakas? So kwento ko sa kanya ang lahat. Doon ko rin nalaman na siya din pala ay nakita yung same na babae sa bintana ng bahay nila Jomar at same ng pagkakadescribe ko ang nakita din niya. Kinaumagahan ay nagtanong kami kay Jomar sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya kung may kasama ba silang babae sa bahay. Hanggang sa na-realize ko na kahapon na-mention ni Jomar sa amin na ang bahay na tinutuluyan nila ay inassign ng kanilang company para sa mga empleyado at lahat daw silang naroroon ay mga lalaki at walang babae. So napatanong ako sa sarili ko nung time na iyon kaya napatawag muli ako kay Jomar at ang laman na naman ng tanong ko ay tungkol sa babae na nakita namin ni Mrs. sa bintana na nasa taas ng bahay nila. Sinabi sa amin ni Jomar na ang babae daw na nakita namin ay nagngangalang Margaret. Hindi daw talaga nila alam ang tunay na pangalan ng babae. Hinango na lamang daw nila ang ngalan nito sapagkat yung street daw po na kanilang tinitirhan ay ang 158 Margaret Street, Clayton, Victoria. So dun ko din nalaman na hindi lang pala ako ang nakakita sa nasabing babae. Bagkus ay silang lahat ng nakatira doon ay nakakita at hindi lamang yan, Sir Red. Napanaginipan na rin nila ang nasabing babae. Yung iba ay napanaginipan nila na hinahabol sila ng saksak ng babaeng ito. Yung iba ay nilulunod sa bathtub habang naliligo daw at yung iba naman ay katulad sa aking napanaginipan. Tinawanan pa nga ako ni Jomar kasi at least daw sa panaginip ay may nangyari sa amin ni Margaret bago ako patayin sa sakal. Natatawa pa nga kaming nag-exchange ng biruan na namatay dahil sa sarap. Yung sa kanya daw kasi ay hinahabol daw siya nito ng kutsilyo sa kusina kung kaya't napatakbo na lamang siya papalabas ng bahay at itong si Margaret daw habang hinahabol siya ay nakadamit ng pangkasal. Makalipas ang ilang linggo, muli ko pong binalikan ang bahay nila Jomar na may dalang insenso at nagsindi din kami ng kandila para magdasal sa bahay nila. Doon ko rin nalaman mula sa kanya mga housemates na gabi-gabi pala silang binibisita sa kanilang mga panaginip at hinahabol nito. Makalipas ang ilang buwan, sinabi ni Jomar na effective daw ang pagbisita ko at hindi na daw sila ginagambala ng multong ito. Nakakatulog na daw sila na mahimbing at wala na rin daw silang nadidinig o nakikitang mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa loob mismo ng kanilang tinitirhan. Ito naman pong susunod na kwento ay tungkol po sa mismong karanasan ni Jomar kay Margaret sa bahay. Nagsimula po ang lahat nung unang gabi ni Jomar sa bahay na yun. Sabi niya na unang gabi daw niya sa pagtulog, agad ay napanaginipan daw niya ang isang babae na kahalintulad sa aking deskripsyon na nakatayo sa baba ng hagdanan, nakatingin sa kanya, nakangiti at pagkaganda-ganda ng aura.
Bumaba daw si Jomar at nginitian din ng babae, sabay sabi ng "Good morning, Las." At nagtaka si Jomar dahil hindi daw siya nito pinansin at nakatingin pa rin daw ito sa taas ng hagdan na wari may inaantay na bumaba bukod sa kanya. Bago pa niya malagpasan si Margaret, napatingin si Jomar sa kanyang likuran para tignan kung sino naman ang nasa likod niya na tinititigan ni Margaret. Nang pagkalingon niya, wala naman daw itong ibang tao siyang nakita na nakasunod sa kanya. So nung bumalik ang kanyang tingin sa harap, nabigla siya at napasigaw dahil ang babae ay nasa mismong harapan na daw niya na may nakakatakot na ngiti. Ang iitim na rin daw na mga mata nito at bumibigkas na mga salita na hindi niya mawari kung anong lengguwahe. Dahil sa takot, umakyat muli si Jomar sa hagdan at nang makarating na daw po siya doon, lumiko daw siya pakanan para pumasok sa loob ng kanyang kwarto nang bigla na lamang daw siyang sinalubong ng babae ng saksak. Buti na lang daw ay nakailag siya at nahulog na lang sa hagdan. Ilang beses din daw si Jomar na nanaginip na sinasakal daw siya ni Margaret. Halos magkakapareho daw silang lahat ng panaginip kada gabi, hinahabol o kaya naman ay sinasakal ng nasabing aparisyon. Minsan nga rin daw ay nakikita nila si Margaret sa loob ng bahay na nasa iba't ibang sulok nito. Nakakaramdam rin daw sila ng sudden change ng room temperature, mga gamit na kusang gumagalaw at minsan pa nga'y nahuhulog pa. May naglalakad din daw sa taas ng bahay kahit alam nilang walang ibang tao at mga maruruming bakas ng paa sa carpeted floor nila ang lagi daw namamataan. May mga panahon din daw na may naririnig silang mga iyak at nakakakilabot na tawa ng isang babae sa loob ng bahay nila na kadalasan daw po ay nanggagaling sa laundry room sa baba ng bahay na malapit sa pintuan papunta sa garahe. Sa ngayon, kasama na namin si Jomar sa bago naming nilipatan na bahay. Sana din naman na hindi tulad ng nauna naming tinirhan na maraming kababalaghang nagaganap, naway peaceful dito at wala ng kapitbahay na maingay. Maraming salamat Sir Red sa pagbabahagi muli ng aming karanasan at hanggang sa susunod pang mga stories na amin pong ibabahagi sa inyong lahat.